Alam po ninyo, kaya ho nakakairita na laging naririnig na ito namang proposal na ito'y maganda, madaliin natin, sapagkat maganda ang hahantungan nito. Wag naman tayong gawing parang bata dito nang lahat na lang ng uri ng pagtatanong ay naiuugnay na parabang may kulay. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, JTV Villanueva o Team Yorme versus Philip Lacuna ng Team Lacuna. Ayan guys, nagkabangayin na naman dahil sa usapin ng allowance ng senior allowances, diba guys? So kung maalala nyo, binlog natin, naglabas ng statement itong Team Lacuna na dodoblein na raw yung dating 500 na senior allowance at gagawing 1,000. So yan ang kanilang pinagdedebatihan at pinagtatalunan. Siyempre nga naman, diba, importante yan guys. Again, diba, gaya na sinasabi natin, lahat ng ayuda, tulong sa mapa senior yan, estudyante o mga ordinaryong Manileño, sangayon tayo dyan pagdating sa pagtulong sa ating mga kababayan. Pero siyempre, gaya ng ginagawa ngayon ni JTV guys, na alam naman natin, siya yung naninindigan at tumatayo yung Team Yorme, di ba? Na sinisita yung mga maling ginagawa ng majority. Kaya dito, usisahin niya, di ba? Kung totoo nga ba yung dagdag na 500, mamaya, di ba? Pang ano lang yun, pang election na, kasi nga yung timing, di ba? Yun ang problema, yung timing kasi masyadong late na, di ba? Kung i-implement, late na at masyadong maaga para sa election, di ba? Sinasabi kasi dyan sa allowance na yan, sa January, i-release na daw at matatanggap ng mga senior natin, mga lola at lola natin na kailangan naman din talaga. Pero siyempre sa kabila na yan, baka mayroong mga ibang serbisyo na maapektuhan, di ba? Kagaya ng mga gamot, di ba? Education, dahil siyempre yung budget na yun guys, hindi biro. Malaking budget yan pag nilaan sa mga senior, di ba? So dito talagang usisahin ni JTV kung ano ang malalaman niya, di ba? Kung ano ang sagot na kanilang hinahanap para sa Team Lacuna. So, yan guys, panoorin nyo, medyo mahaba to, pero okay lang, okay, maganda naman to guys, para sa Maynila naman to. Kaya, narito na po yung video, pero bago yan, shoutout muna po sa lahat ng mga Iskonians dito sa Maynila at sa labas ng Maynila. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating channel. So narito na po at kayong lahat po ay mabuhay ang mga Iskonians. Dalangin ko na sa mabuti tayong lahat ng kalagayan. Alright? So nandito na po ang video. Open the period of discussion and debate. There is a motion by the majority floor leader. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. May I seek recognition of one of the principal authors, Honorable Salvador Philip H. Lacuna. Councilor Philip Lacuna is recognized. Magandang hapon po sa ating lahat. Our dear Honorable Presiding Officer, esteemed colleagues, and my fellow Manileños. Today, I rise to propose a draft ordinance of great significance and utmost importance. This is an ordinance increasing the monthly monetary allowance of all bona fide senior citizens of Manila from 500 pesos to 1,000 pesos and for other purposes. Isa po itong panukala naglalayang parangalan at suportaan ang henerasyong bumuo ng pundasyon ng ating lipunan.
ang ating mga senior citizen ay hindi lamang benepisyaryo, sila ay mga magulang, ating lolo't lola, tagapayo at mga tapag-ingat ng karunungan at na dahil sa kanilang pagsusumikap at sakripisyo ay naging posible ang kalayaan at pagkakataong tinatamasa natin ngayon. Gayunpaman, marami sa ating mga matatanda ang nahaharap ngayon sa kahirapan sa pananalapi. Ang pamumuhay sa mga nakapirming kita kadalasang hindi sapat upang matugunan ang tumataas na mga gastos sa pagkain, gamot at maintenance medicine, pabahay at iba pang mga kagamitan. Ito'y nagiging isang nakakatakot na hamon sa kanila. Sinisira ng inflation ang tunay na halaga ng kanilang mga pensyon na nag-iiwan ng napakarami sa isang estado ng kahinaan sa ekonomiya. Ito pong panukalang batas na ito ay naglalayong tugunan iyon sa pamamagitan kahit konti ng pagtataas ng mga benepisyo ng pensyon. Pagtiyak na ang bawat nakakatanda ay may dignidad na ng katatagan ng pananalapi. Your Honor, the purpose of these legislations is twofold. Number one, financial security. With a modest but meaningful increase in pension payments, our senior citizens will have better access to essential services such as healthcare, nutrition, and housing. Number two, social justice. This bill acknowledges the service and contributions of our elderly. After dedicating their productive years to the workforce, they deserve the peace of mind that comes with knowing their basic needs will be met. This bill is not just a fiscal measure, it is a statement of our values. It demonstrates our recognition that we owe it to our seniors to protect them from poverty and indignity. Their well-being reflects our collective humanity. While some may raise concern about the financial impact to the city, to them I say, investing in our elderly is not a burden but a responsibility. The cost of neglecting them will far outweigh the small adjustment we propose here. We have the opportunity to provide relief that is affordable and just, supported by reallocating existing resources and improving the efficiency of our pension programs through efficient fiscal management. Mga kasama, ang panukalang batas na ito ay sumasalamin sa uri ng lipunang sinisikap nating maging. Isang lipunan na nagmamalasakit sa pinakamahina sa atin at gumagalang sa mga kontribusyon sa bawat henerasyon. Ipapakita natin sa ating mga nakakatanda na hindi sila nakalimutan. Muli, hinihiling ko po sa akin po mga kasama ang inyong taus-pusong suporta sa pagpasa nitong ordinansang layuning doblehin ang buwanang allowance ng ating mga senior citizen mula 500 pesos at gawin na po nating 1,000 kada buwan. At sama-sama nating parangalan ang pamana ng mga nauna sa atin at tiyakin ang isang marangal na buhay para sa kanila sa mga taon na kanilang natitira o nalalabi. Muli po, maraming salamat po sa ating po mga kagalang-galang. Your Honors, I yield the floor. Maraming salamat.
Councilor JTV Villanueva. Maraming salamat, Ginoong Tagapangulo. Unang-una po ako'y nagpapasalamat at nagkakaroon po tayo ng panukala na binibigyan natin ng pansin ang kalagayan ng ating mga senior citizens dito sa lungsod ng Maynila. Sisimulan ko po ang aking pagtatanong, pero bago ko po tanungin, gusto ko lang hong maging malinaw ito na ang inyong pong lingkod ay hindi po tumututol dito. Pero ako po'y magbibigay ng ilang katanungan para ho sa ating pangunahing may akda. Unang-una po, tama po yung binanggit niya na baka tanungin kung ano ang magiging impact nito sa ating pananalapi sa buong taon, ang darating na taon, 2025. Kung hindi po ako nagkakamali, ang ating inilalaan na pondo kada sa pagbibigay ng monthly allowance ng senior citizen ay kulang-kulang 1 bilyon kada taon. Tama po ba yun? Sa kasalukuyan po, yung 500 pesos po. Councilor Philip Lacuna. Tama po yun, Your Honor. Councilor JTV. Salamat po. Kung kulang-kulang 1 bilyon po ang ating inilalaan sa ating budget, kapag dinobli po natin ito, mangangahulugan po ito na ito po ay maglalaan ng kulang-kulang o humigit kumulang 2 bilyon para po dito sa ating ipinapanukala. Councilor Philip. Tama po, Ginoong Tagapangulo. Councilor JTV. Ngayon po, kung sa ating ipinanukalang annual budget na 25 billion pesos at inilalaan natin ng 2 billion para sa social amelioration o pagbibigay ng 1,000 pesos monthly allowance sa senior citizen, meron po ba tayong sinakripisyong departamento o sangay ng ating lungsod na nabawasan ang budget? Councilor Philip Lacuna. Your Honor, sa akin pong pagkakaalam ay wala po tayong sinakripisyo po dito, Your Honor. Makakaasa po ang atin po mga kababayan na maliban po sa pag-i-increase ng social amelioration program po natin para po sa ating mga senior citizen, ay tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo po na maaasahan po ng ating po mga kababayan. Marahil mamaya po ay mas mapapaliwanag po ng team pong Committee Chairperson on Appropriation, ngunit nung atin po itong pinag-aralan ay meron naman pong karampatang appropriation na pagkukuhaan po na itong pondo po na ito, Your Honor. Councilor JTV. Maraming po salamat. Kaya ko po na itanong, baka kako merong nasakripisyong ahensya o departamento sa ating lungsod at ang tugon sa atin ay wala naman. Kung tama po ako, sa akin pong pagsasaliksik, meron po tayong, sa akin pong sa agarang pagsasaliksik, may nakita po akong 2 hospital natin na nabawasan ang budget. At dito sa mga hospital na ito, sa ating pagtatanong, may mga kakulangan, kagaya ng mga kagamitan, gamot, laboratory equipments. From 950 million, kagaya ng Sagat Andres at sa Justin yata po yun, from 950 million annual budget, naging 800 million na lang po. Ibig sabihin, nabawasan po ito ng tig 150 million, kaya po tinatanong ito, hindi po kaya magkaroon ng malaking epekto ito sa mga batang Maynila na pumupunta sa mga hospital na ito, na dumadaing na kapag pumupunta ay kulang ng gamot o kaya naman ay hindi sapat yung mga services doon sa mga hospital nito. Pero nabawasan natin ng 300 million. Hindi po kaya itong naibawas na ito ay dito natin kinuha
para naman sa ating mga senior citizens. Yung pong nagtatanong lang po. Councilor Philip. Your Honor, sa palagay ko po kasi sa iba pong item po ang ating pong mga ospital, Your Honor, no? So, hindi ko po matitiyak kung talaga pong doon po, ang masasabi ko lang po, Your Honor, ay wala pong o hindi po kukunin po ito sa ating po mga health services, Your Honor, ang pondo na gagamitin po natin dito para po sa increase ng ating po mga senior citizen. Your Honor, marami pong kadahilanan kung bakit po minsan ay nagbabawas po tayo ng budget sa isa pong departamento. Kadalasan po doon, Your Honor, ayun pong tinatawag po natin na mga iba pong item, lalong-lalo na po sa personnel, na hindi na naman po nagagamit po yung mga item po na yon dahil bakante na po for the longest time at minamarapat na lang pong scrap, Your Honor. Ngayon, sinasabi ko nga po marahil mas makakatugon po dito sa kasagutan po na ito ay si Councilor Unulim. Pero ito po sinasabi ng butihing konsyal mula po sa ika-4 na distrito. Isa lamang po ito sa pagpapatunay ng isa pong tinatawag na efficient fiscal management. Yung pagbabalansi po ng mga pangangailangan po natin para po maging prioridad ang anuman pong kailangan po natin pagtuunan ng pansin. Sa palagay ko po, Your Honor, ito pong pagtataas po ng budget ng mga senior citizen, kung sakali man pong nabawasan man ng ilang pananalapi ang ating pong healthcare services, imagine na lang po yung mga gamot o maintenance medicine o yung mga gamot para po makaiwas na ang ating po mga senior citizen ay mapadalas sa ospital, Your Honor. So palagay ko po magiging mas advantageous pa rin po itong pagdodoble po ng ating pong senior citizen allowance dahil kung dati po ay nahihirapan po sila sa maintenance medicine po ng ating senior citizen. Ngayon po meron na po silang panibagong pagkukuhaan ng pondo para po sa mga kanilang mga gamot, Your Honor. Councilor JTV. Maraming po salamat muli, Ginoong Tagapangulo. Ikinalulugod ko pong marinig na magiging advantageous ang ating ipinapanukala. At ako naman po ay, kagaya ng aking binanggit kaninang simula, ako hindi po dito tumututol. Ako'y natutuwa sapagkat ito'y papakinabangan ng ating mga senior citizens. Siguro po ang aking agam-agam lamang dito ay yung pagbabawas ng pondo sa other health services na binanggit natin, na hindi po milyon, kundi 100 milyon, 300 milyon ang naibawas sa 2 ospital na aking nasilip. 2 pa lang po yun. Hindi ko po alam yung iba pang ospital na 4 kung nabawasan ng 20, 30, 50 million. Pero ang aking naging kagulatan, yung 2 ospital na nasilip ko ay from 950 million ay naging 800 million. So ibig sabihin, malaking halaga po yung 300 million na yon. At baka dahil lagi tayong nakakarinig, magpahanggang ngayon, ng mga kakulangan sa mga hospital na ito, nabawasan nga yung mga pangangailangan palalo. Hindi lang ng mga matatandang pumupunta doon, kung hindi ng mga hindi senior citizen, kagaya ng mga buntis, mga bata, at yung, sabi ko nga ho, hindi nga ho senior citizens, baka lalong magkaroon ng pagkukulang. Anyway, nandito naman po ang ating chairman ng appropriation. Ang tanong ko lang po, total pinag-uusapan natin halaga at budget. Tanong ko lang po sa ating chairman ng appropriation, bakit po kaya magpahanggang ngayon, tayo'y nasa last quarter na, at sinasabing may sapat tayong halaga para dito sa pagbibigay na ito. Bakit po kaya halos lahat ng departamento natin ay naka-hold ang 3rd and 4th na budget nila sa MOOE?
o yung maintenance and other operating expenses. Maaari po kayang ipaliwanag sa atin ito ng ating chairman ng appropriation. Councilor Unalim. Your Honor, before I answer that, I'd just like to make a clarification regarding the inquiry of Councilor JTB from the 4th District with regards to the hospital adjustment po. So sinasabi po ng ating kagalang-galang na konsihal na meron ng mga decrease sa mga budget, baka ito po ay nalagay sa iba. Ito po ay hindi po dahil sa atin ng pagkakaalam, tumaas ho yung increase ng PhilHealth support. So, Your Honor, so with the increased contribution and broader coverage, yung atin hong PhilHealth is taking on a larger share of the cost para sa ating mga hospital services. Ito po, this means that local hospitals, like yung 6 district hospitals po natin, don't need to bear as much of the direct financial responsibility for treating our patient. So as a result, we can allocate funds, of course, to other areas where they are urgently needed. Kaya medyo maganda ho yung collection ho natin ngayon sa atin ho mga hospital, yung mga PhilHealth ho natin, nakukover na rin ho. So imbis ho na bayaran na ho natin yung ibang mga hospital services ho natin, ngayon po na-allocate na ho natin sa iba-isabang mga programa o proyekto ho ng ating syudad. Patungkol naman ho sa nasabi ho kanina na saan ho kukunin yung atin hong pondo, every year ho nag-aalat ho tayo ng special purpose appropriation, yung SPA for fiscal year 2025. So tayo po ay kasama ho yan sa naalat ho natin. Ito po, ever since ho talagang meron naman ho tayong pondo dyan. At ito po yung mga kinocover ho ng atin hong budget, yung mga various items such as disaster risk reduction funds, development projects, amortization of loans, allowances, and other specific allocations. So ito po, ang panggagalingan ho nito, 20% ho ng development fund, nakasaad naman ho sa ating budget yan every year. At syempre, meron ho tayong local disaster risk reduction fund, na quick response fund, debt service, mga payment, yung mga utang po natin, kasama rin ho yan sa inallocate po natin na babayaran din po natin. Yung mga various city healthcare peace and order and salary increase provision, ito ho yung kailangan pinaglalaanan ho natin, Your Honor, every year. At of course, funding for national agencies. At ito po meron hong nabago, election expenses. So, Your Honor, ito po, bagamat ito po ay nasa 6.7 billion, ito po ay halos wala rin naman hong pinagkaiba sa mga previous po na atin ho ng mga inallocate. Pero doon po sa sinasabi ho na ito ho ba ay manggagaling, meron ho ba tayong kaakibat ho na budget para dito? Your Honor, likewise, we have 176,000 lamang ho na senior citizen at ito naman ho ay katinan nabanggit, nasa 1 billion almost. At Your Honor, 1 billion ay ito naman ho ay manggagaling ho sa mga savings ho na magagamit ho natin na mga savings ho sa engineering, sa mga parking at sa ito po ay na-allocate na ho natin lahat at kada departamento ay nagbigay ho ng allocation doon sa mga makukuha nila. Your Honor, kasi every year po, ang atin ho mga department head ay hindi ho halos nakakakuha ng target at ngayon ho medyo maganda ho yung targets po natin. At yung savings po, tingin ko na makukuha ho natin ay more than enough to cover po yung ating 1 billion na nilalaan ho talaga natin para sa ating mga senior citizen. Kung meron ho tayong 500 pesos a month, kung magiging 1,000 no, additional 1 billion lamang po ito. At ito po ay enough po para makover po yung ating 176,000 senior citizen. Maraming salamat po. Councilor JTB. Maraming po salamat sa naging katugunan. Pero hindi po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po, kung sinasabi pong may sapat tayong pondo ngayon, ang tanong ko po, bakit po kaya hindi ipinarelease yung third quarter, gayong nasa fourth quarter na tayo, going on the fourth quarter, itong fourth quarter hindi pa rin po inire-release itong mga budget ng departamento under the MOOE. Your Honor. Yung pong gusto ko palinawin. Your Honor, nais ko rin hong sagutin ang katanungan ng atin nung
kagalang-galang Konsehal JTV, patungkol ho sa ating MOOE. Yung MOOE po natin has been temporarily placed on hold for several key reasons para alam ho natin, all of which are aimed at ensuring the city's budget is spent in the most efficient and strategic manner. Bakit ho medyo nagkakaroon ho ng konting delay, pero hindi naman ho sobra. Yung una ho ay yung budget realignment and prioritization. So, as we move into 2025 by next year, the city is undergoing a budget realignment, of course, to prioritize critical areas such as infrastructure project na masyadong konti lamang ho, at yung mga healthcare improvements po natin sa ating mga hospital. Nakatulad ho ng binanggit ho ni Consul JTV kanina, na bakit ho wala ho tayo masyado hong mga gamot. So ito ho yung atin hong pinagtutuunan ng pansin. At yung of course, nire-review na ho natin yung mga expenses ho ng ating lahat ng departamento, Your Honor. The city government, of course, our city is conducting a comprehensive review po of how departments have used their MOOE allocation in the past years and previous years. Of course, Your Honors, we want to ensure that these funds are being used in the most effective way possible, of course, eliminating inefficiencies and ensuring transparency na po. So kaya ho medyo may konti hong hold. So by placing the MOOE on hold, we are making sure that departments are accountable for their spending and that adjustment can be made to improve efficiency moving forward. Yung pangatlo po, of course, minamaximize na po natin yung ating konting resources from external sources. Of course, with increased contribution from national agencies, ito po yung mga PhilHealth, ito po ginagather na rin ho natin, Your Honors, and other external funding sources. Of course, mga kasama, yung ating need for some MOOE allocations has been reduced. The hold allows us to further evaluate how much we can rely on these external sources rather than using our own money, Your Honor. So baka pwede hong makatulong ho yung mga national agencies para imbis ho ang city na ang gumastos, sa kanila ho na natin mapapasagot sa national government. Of course, external sources to offset local operating costs. So freeing up more of the city's budget for direct services and high priority projects, ito yung ating pagtutuunan. And strategic use of savings as the city anticipates savings in 2025. Ito na po yung pinakakala po natin ng mga savings na makukuha natin sa lahat ng departamento, Your Honor. Especially from optimizing spending and increase revenue collection. Dito ho tayo nagpo-focus na ma-increase ho yung mga collection ho natin sa ating mga bawat departamento. And of course, we are holding MOOE expenditures to ensure that we can reallocate funds to areas that need immediate attention later in the following years. So in this ensure that we will have enough flexibility to address unforeseen needs without compromising yung atin ho mga basic essential services, Your Honor. Your Honor. Councilor Philip Lacuna. Your Honor, yung katanungan po ng konsyal mula po sa ika-4 na distrito ng Maynila ay wala pong kinalaman sa ordinansa na pinag-uusapan, which is yung pag-i-increase o pagdodoble ng allowance ng senior citizen. Ang pakiusap ko lang po sa parehas na panig, let us please stick to the issue. Napakahalaga po nitong atin pong gustong pag-uusapan. Ang gusto lamang po ng inyong lingkod ay doblehin ang allowance ng mga senior citizen from 500 pesos to 1,000 pesos. Ako po, sa totoo lang, Your Honor, kung titingnan niyo po yung akin pong ordinansa, napaka-iksi, napaka-simple. Dahil, Your Honor, sa totoo lang, sabihan niyo na po ako na may kahinaan sa pag-iisip. Pero kahit po ito po'y walang budget, gagawan po natin to ng paraan. Dahil ang higit na importante po sa inyong lingkod ay yung matagal na pong inaasam ng atin pong minamahal na senior citizen na madoble po ang kanilang mga social allowance or social pension, Your Honor. Yun lamang po, Your Honor. Pakiusap ko lang po, let us stick to the issue. Posible ba?
May pondo ba? Magagawan ba natin ng paraan? Isa pong katanungan na maaring masagot sa simple yes or no. Maraming salamat po, Your Honor. Yes, Your Honor. Councilor JTV. Maraming pasalamat, Your Honor. Alam po ninyo, kaya ho nakakairita na laging naririnig na ito namang proposal na ito'y maganda, madaliin natin, sapagkat maganda ang hahantungan nito. Wag naman tayong gawing parang bata dito nang lahat na lang ng uri ng pagtatanong ay naiuugnay na parabang may kulay. Yung pong aking ginagawang pagtatanong ay lihitimo, maayos na pagtatanong sapagkat inaalam natin itong pananalapi sapagkat baka dumating ang pagkakataon na tayo'y nagpapanukala at pagdating ng araw o takdang araw na tayo'y nakapangako na sa taong bayan na sila'y bigyan nito, hindi natin pwedeng idahilan sa mga senior citizens, pasensyahan nyo na, kulang ang ating koleksyon. Narinig nga po natin sa chairman ng appropriation. Sinabi niya na itong mga nagdaang buwan, itong taon na ito, hindi naging maganda ang koleksyon. At there is a projected na magandang koleksyon sa hinaharap. Projected. Ibig sabihin, kung ngayon ay nakakaranas tayo ng hindi magandang pagkolekta at ngayon ay nangangako tayo na bibigyan natin ng increase ang mga senior citizen na siya namang pinaniniwalaan ng inyong lingkod na dapat, wag hong ilayo ang usapin na para kami mag-usisa sa kaperahan at pananalapi ng lungsod. Valid po yung tanong ko Ang sabi ko nga po, i-re-realign daw yung mga hindi naman kailangang magiging proyekto ng ibang gobernamento. Hindi pa po natatapos yung taon, bakit magkakaroon tayo ng realignment? Ibig sabihin, nagkakaroon lamang tayo ng realignment pagkatapos at matatapos ng taon at hindi nagamit ang pondong nakalaan sa isang departamento, valid na i-realign natin. Pero kung ganito pakaaga, hindi pa natin nasusubukan at hindi pa natin naibababa yung ipinropose na proyekto ng mga department heads, tapos papasok na tayo dun sa realignment issue, mukhang mali. Pangalawa, ito pong katanungan ko. Bakit po itong second tranche of salary increase ay hindi natin napondohan sa 2025 budget? Kung handa at meron tayong iniisip na kapakanan ng mga senior citizen, nararapat din na bigyan natin ng tuon ang mga manggagawa natin sa lungsod. Ang tanong, bakit dito sa ating 2025 budget hindi nakapaloob yung increase sa second or third tranche? Sino pong gusto sumagot diyan? Councilor Unalim. Your Honor, Yon. Your Honor, Councilor Philip Lacuna. again, wala na naman pong kinalaman ang kanya pong tanong sa ating pong ordinansa. Pero po, sasagutin ko siya na sa akin pong pagkakaalam, included po sa ating 2025 budget ang tinatawag po natin salary increment increase or yung tinatawag po natin second and third tranche po, Your Honor. Simpleng sagot. Kasama po, Your Honor. Kaya po, tumaas ang budget po natin dahil kasama po yung increase po ng atin pong mga sahod. Councilor JTV. Yes, Your Honor. Hindi po totoo yun. Ako po ay nagbasa ng budget ng ilang departamento. At dito, makikita natin dito sa mga salary nila na walang pagbabago. Ibig sabihin, kung tumaas yung totality ng budget ng isang departamento, it only means may kasamang increase. Pero kung ang budget noong 2024 at papasok na 2025, nananatiling pareho ang budget, it only means walang increase sa tranche ng empleyado. Kaya hindi po pwedeng sa aking pagkakaalam. Dapat basahin. Pangalawa po, gusto ko lang tanungin, kailan po nagkaroon ng committee hearing dito
sa panukalang ito. Hindi po kami naabisuhan na nagkaroon kung may magbibigay ng increase. Siguro yung chairman ng appropriation ang makapagsasabi ng katotohanan kung nagbaba siya ng notice sa mga konsihal, sa mga miyembro ng Committee on Appropriation na nagkaroon ng ganitong araw, ng ganitong oras ng committee hearing tungkol sa usaping tinatalakay po ngayon. Councilor Onilim. Your Honor, katulad nga ho nabanggit po natin, ito po ay nakasama na ho sa executive budget po natin fiscal year 2025. Your Honor, ito po ay ordinance po na inahatag po natin. At yung sinasabi ho kanina ng ating kasama na realignment, Your Honor, yung mga savings, Your Honor, ito po yung mga pinasahon ng atin ho mga department heads at sinumite ho sa ating local finance committee. Sa kanila ho nanggaling ho lahat yung mga budget na ito at yung mga proposal po natin. Ang binanggit ko ho kanina, hindi ho tayo nagre-realign. Ito po ay sinabi ko lamang ho na kaya ho ng pondo ho natin for next year. Dahil ho malaki ho yung atin hong kita o mga savings na katulad nga ho ng kinover na ho ng PhilHealth imbis na ho na mag-allocate ho tayo ng mga hospital services, Your Honor. Dito ho maganda hong, imbis ho na dati sinabi na 150 million yung binawas, yun ho isinumpite ho ng mga hospital directors po natin. Dahil yun na lamang ho ang kanila hong expenses at marami hong kinover na ho yung PhilHealth. Kaya siguro maaring nakita ho ng ating Konsehal JTB yung pagkakaiba. Hindi na ho pinacharge ho ng ating mga direktor sa ating lungsod yung mga ganong klase hong expenses. Kaya tingin ko naman ho sa pato kung almost 1B, kaya naman ho, dahil marami rin ho talaga namang savings at marami hong aid from the national government ang makukuha ng lungsod ng Maynila. Yun lamang, Your Honor. Your Honor. 1 minute recess declared by the Chair. Maki. Your Honor, Yes. anin ko lang po, susugan ko lang. Sige po. Pagbigyan po muna natin si... Councilor JTB Villanueva is recognized. Kaya pagpasensya na po ng ating kaibigan sa unang distrito. Baka ho kasi makalimutan ko, hindi po sinagot ng ating chairman ng Committee on Appropriation ng katanungan ko, nagkaroon po ba ng committee hearing? Kailan? Anong oras? Sapagkat aking pinasuri ang schedule dito, wala namang ginawa. At nasaan po yung committee report? Hindi po nasagot ng ating committee. Wala po akong sinasabing kung naka-alat na ito for next year. Tama naman. Ang tanong ko lang, kahit na naka-alat ito, dapat dadaan ito sa committee hearing at magkaroon ng committee report, yung Committee on Appropriation, tungkol doon sa ipinapanukala ng principal sponsor. Yun pong gusto kong marinig sa kanya kung nagsagawa po talaga ng committee hearing tungkol dito. Councilor Philip Lacuna is recognized. Your Honor, mabilisan lang kasi sinabi po ng konsyal na magaling sa ika-4 na distrito na hindi daw po totoo yung sinabi ko tungkol sa salary increment or yung po tinatawag na pagtataas po ng sahod alinsulod sa second tranche o third. Ang sinasabi ko, siya po ang hindi nagsasabi ng totoo. Your Honor, wala pa po, hindi ko po alam. Pati po yung mga sinasabi niyang hindi increase ng mga barangay health workers. Ayaw niya yata mag-increase dahil sinasabi niya lagi hindi totoo. Sinasabi ko po sa ating pong taong bayan, totoo po na meron pong increase at wag po mag-alala ang ating pong mga
kawani ng gobyerno dahil tuloy na tuloy po ang inyo pong increase. Hindi ko lang po alam kung bakit talagang sinasabi po niya na hindi. Meron na po pa tayo ditong pinasan na increase o tranches na hindi po na ipatupad. Yung mga barangay health workers po natin, yung mga JO, mga barangay nutrition scholars, lahat po yan na ating pong pinasa po dito, nagkatotoo po yung increase. At sinasabi ko po na totoo po yung sinasabi ko na nakabudget po yan sa susunod na taon. In fact, kausap ko lang po ngayon ang ating pong city budget officer. At sinasabi po niya na kapaloob po ang increase po ng mga sahod ng ating pong kawani sa susunod po na taon. At hindi po ito makakaapekto sa nais ko pong ipasang batas na pagdodoble po ng ating pong allowance ng mga senior citizen. Noong mga nakaraang taon po, Your Honor, nakaraang administrasyon, hindi ko naman po sinasabing normal, ngunit doon po nagsimula, yun pong after ng first reading, nagkakaroon ng recess, ginagawa pong second reading at nagpapasa po tayo, lalong-lalo na po ng mga ordinansang napaka-importante without having to go through the committee hearing. Oftentimes, we constitute the council as a whole, as a committee of, as a whole, Your Honor. So yun lamang po yung masasagot ko. Sa buong akala ko, first reading po ngayon itong ordinansa ko, ay ginawa po inopen po ng ating po majority floor leader, period of discussion and debate. At ito po'y akin pong ikinatuwa. Dahil gusto ko po itong ordinansa pong ito, ay maipasa na po natin kaagad. Dahil uulitin ko, ito po ang ordinansang magdodoble, mag-i-increase ng 100% ng allowance ng ating mga senior citizen. Your Honor. Your Honor. No, no. Not yet. Councilor Onolim is recognized. Your Honor, doon po sa tinatanong ko ng ating konsyal JTV Villanueva, ito po ay patungkol dahil ang measure natin ay ito po ay nag-undergo din po ng thorough discussion sa atin mga committee and consultations of course with our department heads and local finance committee. So a formal committee hearing na ay may not be seen as redundant. So the council of course as a whole, we may argue that all relevant issues have already been addressed and holding another hearing would only delay the benefits this ordinance intends to bring, Your Honor. So in this case po, Your Honor, it can be explained that our council, that the decision to proceed without a committee hearing was made to ensure that the services or benefits provided by the ordinance would not be delayed dahil ito po may time sensitivity and unnecessarily while also adhering to the rules that allow for the flexibility in the legislative process. And since sa site ko lang suspended po yung rules po natin, I'm just citing section 55, that the council has the authority to suspend our rules, of course, including the requirement for a committee hearing with a majority vote. This mechanism is in place to allow the council to act swiftly, katulad hong ginagawa natin para hindi humantala ang pagbibigay ng atin mga ayuda sa ating mga senior citizen when needed, even without a committee hearing, Your Honor. Your Honor, please. Yes, Councilor JTB is Oh, recognized. hindi po ako kontento doon sa sagot na yon. Question, sandali lang po. Huwag po Your tayong Honor. sumasabat until you are recognized para po may order po sa atin. Yes, Your Honor. Kasi para lang po mabigyan natin, nag-arbiter lang po ako rito para po lahat tayo mabigyan ng pagkakataong magsalita. Salamat po. Okay lang po ba? Salamat so, po. binibigyan Your ko ng Honor, oras ako na. naman po. Kanina pa po. Councilor Marjon Isidro is recognized. Your Honor, ako po'y tumayo rito, dala ng excitement, dala ng kasiyahan sa aking puso, sapagkat gusto ko nga po sanang i-congratulate tayo sa ating programa patungkol sa mga senior citizen. Ito pong increase na ito ay napakahalaga. Matagal ko na pong pangarap to nung ako pa man po ay nasa OSCA pa lamang hanggang ako'y hinilal muli bilang konsyahal. At ngayon bilang committee chair ng senior citizens,
Ako po, meron po akong nalulungkot po ako sapagkat talaga yatang iba na ang panahon ngayon. Samantalang kailan lang pag tayo'y nag-a-approve ng mga magaganito kagagandang mga panukala, sandali-sandali lang, hindi na natin pinahahaba ang ating diskusyunan sapagkat alam naman po nating makakatulong ito sa nakakarami. Pero magkaganon man po, iiwan ko po itong salita nito na hanggang ngayon ako'y natutuwa at 100% po ang aking pagsuporta sa ordinansang ito. At sana nga po, meron pa akong mga konting itatanong, yung po mga procedure kung paano ba, the same pa po ba yung pamimigay na atin ng ating mga senior citizens allowance. Marami pa po sana ako itatanong, ngunit napapaganda po yata yung kanilang palitan ng haka-haka at kuro-kuro kaya ako'y maya-maya na lamang po ulit magsasalita. Muli po, salamat, Your Honor. Yes, Councilor JTV Villanueva is recognized. Maraming pasalamat, Ginoong Tagapangulo. Sususugan ko lang po yung aking sinabi kanina. Hindi po sinagot ng ating chairman ng Committee on Appropriation ng direkta kung meron o wala. Pero habang nakikinig ako sa kanya, binabanggit niya na nakasuspend naman ng rules. And it carries also yung pagsuspende sa committee hearing. Mali po yun. Wala po tayo ditong mababasa sa libro o sa experience natin. 38 po tayong mga konsihal dito. At tingin ko'y maniniwala kayo sa akin na hindi porket nakasuspende ang rules natin dito, lahat nito'y sinasakop. Simple na naman tanong, huwag natin sabihin pinagdidebatihan natin, dinidiscuss natin ngayon ito, usapin na ito at magandang usapin na ito. Sapat na yon. Kaya po tayo nagsasagawa ng committee hearing para po sa kaalaman ng lahat. Sapagkat nag-i-invite tayo dito ng mga resource persons na kung saan yung iba dito yung mga eksperto, nakakaalam sa mga tatalakayin doon. Maaring hindi natin alam yon. Maaring nandito tayo at nagkakaroon tayo ng sarili nating kuro-kuro at opinion. Pero sa isasagawang committee hearing, ang iniimbita natin dito yung mga stakeholders. Ano ang sasabihin ng hanay ng senior citizen? Natural, matutuwa, kagaya natin. Ano ang sasabihin ng umahawak ng pondo? Saan kukunin ito? May sapat ba? Ano ang mga dilema ang kakaharapin pagdating ng panahon? Yun po yung sinasabi natin. At sa pamamagitan po ng committee report na gagawin ng chairman ng Committee on Appropriation, doon natin malalaman kung naging makabuluhan yung isinagawang committee hearing. Gusto lang ho natin marinig, siguro naka-live naman tayo ngayon, para marinig ng mga at mapanood ng mga nakikinig at nanonood dito, meron ho bang nangyaring committee hearing o wala? O hindi lang ho naman yun. Siguro the chairman of the Committee on Appropriation can answer that kasi siya ang chairman ng committee na yun. Councilor Philip Lacuna is recognized. Your Honor, ako sasagot, Your Honor. Sa akin pong pagkakaalam, Your Honor, wala. Hindi ko nga po ba alam kung bakit po ngayon ay masyado pong pinipilit or hinahanap. Ang ganda naman po ng ordinansang pinapasa. Ngayon po, pinipilit po na hanapan ng committee report kung ano-ano. Your Honor, sa totoo lamang po, Your Honor, naalala ko, Your Honor, alam niya po ito dahil nung siya po, Your Honor, ay chairperson ng Committee on Games. Minsan nga, Your Honor, yung mga tinatawag po na, yung mga nag-a-apply po ng mga poker, mga e-bingo, wala rin naman po, Your Honor, committee hearing yun eh. Nung siya po yung chairperson, tapos ngayon po, maghahanap siya ng committee hearing para dito sa mga senior citizen na increase. Sa akin lamang po, Your Honor, sa akin lang, ito po para po sa mga senior citizen. Ako po sinasabi ko po, kung bawal, nasasayan niyo po yun, kung bawal po. Pero sa akin lang po, Your Honor, kasi naalala ko, dati naman may pinapasa tayong mga, tungkol sa mga amusement and gaming, mga poker, mga pogo-pogo, letter of no objection. Nung siya naman po yung committee chairperson, wala rin naman po, Your Honor, committee hearing. Tapos ngayon, maghahanap tayo ng committee hearing.
Sagutin din naman niya po, Your Honor. Councilor Lady Quitos is recognized. Ako po muna raw, sabi ni Attorney Lady. Councilor JTB Villanueva is recognized. Natatawa naman po ako sa tinura ng ating mas magaling na konsihal sa ika-6 na distrito. Oho. Alam po ninyo, tama yung kasabihan na kapag ikay nagtuturo, nakakalimutan mo, isang daliri yung itinuturo mo. At yung tatlo, nakaturo sa sarili mo. Ayaw ho nating magturuan dito. Sabi niya, huwag ilalayo ang usapin. Di tumutok tayo dito sa pinag-uusapan. Wala po sumasagot eh. Inamin niya, walang committee hearing. Siya nagpanukala. Ibig sabihin, hindi niya nakausap yung mga dapat kausapin dito. Iniyahain na. Pangalawa, mali po yung sinasabing pag maganda yung iniyahain, pinag-uusapan pang ganito. Bakit? Meron po ba tayong hiniyahain ditong pangit? Di ba lahat ng panukala nating resolusyon at ordinansa magaganda lahat? Base sa nagpapanukala nito, wala naman humagahain dito ng pangit. Kung ganun ho ang ating paniniwala, pag magandang ipinapanukala, hindi na kailangan ng committee hearing. Pag magandang pinapanukala, huwag natin pahabain ng usapin. Titanggalin na natin yung internal rules natin at mag-usap na lang tayo kapag meron tayong inihain. Pag maganda yan, approve na natin lahat yan. Wag po ninyong bigyan ng kulay ito. Sinabi ko kanina na nagsisimula ko, hindi ako tumututol. Please make it on record that Councilor JTB is not opposing this measure. I'm supporting it. Walang kaduda-duda doon. Ang pinag-uusapan natin, yung mga tinatanong ko, ayaw nyo naman, hindi nyo naman nasasagot. Sapagkat ito'y pananalapi. Tinanong ko ang ating committee chairman ng appropriation. Napapansin ko, kapag sumasagot ako, meron siyang binabasa, hindi po kami nag-prepare ng question and answer dito. Baka akala, prepared yung tanong ko, kaya pag sumagot siya, binabasa niya, naghanda kaming dalawa. Hindi po. Ako po'y walang binabasa dito. Aking natatandaan, dala-dala ko lang dito, yung aking pagsusuri sa ilan. Kaya inuulit ko lang po, hindi po tayo dito nagtuturoan kasi masakit po. Pag sumagot po ako doon sa tinura ng ating kaibigan sa ika-6 na distrito, hindi po tayo matatapos dito. Kilala po ninyo ako. Pero let's stick to the issue at hand. Let's stick to the subject matter at hand. This is, it is a acceptable, gustong-gusto natin ito, at huwag gagawa ng istorya ito, na itong mga nagtatanong ay kumukontra dito. Hindi po.